Start na tayo. May manood o wala. Total, manonood din naman sila maya-maya. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng digdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Mayroon na naman pong uso na naman itong mga balitang ganito. 5 taong gulang na bata na nangaroling. Pinagsamantalahan ng 2 adik. Grabe po. Hindi pa po nasihan. Ginurgur pa nila yung bata. Nagkakaroling lang po. Yan po ang pinangangalagaan nila Father Flavi. At saka lahat po nitong mga dissenting civil society. Asa na po kayo ngayon? Ngayon po kayo kailangan. Ha? Pagtanggol nyo po yung 2 adik, kawawa naman. Tutugisin po ng mga pamahalaan. Di ba yan yung mga pinagtatanggol ninyo? Okay. Eto pong mga sa isang banda naman po, kaso ni Kian na inuulit-ulit po na ito raw po yung talagang patunay na may AJK dito po sa War on Drugs. Suriin talaga natin. Ano po ba naging nung pong pumutok yung kaso ni Kian? Ano po ba ang ginawa ni Tatay Digong talaga, no? Talaga bang pinabayaan yan? Ito bang mga sumisigaw ngayon na para kay Kian? Sila po ba talaga yung totoong nakatulong sa pagkakaso niyan? Kung sila lang po ang masusunod, hindi po makakatamo ng katarungan yan dahil ang gusto ng mga yan ay ICC agad, di ba? Ano po ba ang katotohanan dyan kay Kian na yan? Okay. Pag-uusapan din po natin ito pong yung COA po nagsabi na yung AKAP ay may doble-doble at iba po pong kapalpakan ng AKAP program. At siyempre si John Vic Remulla po ay nagsabi na posible po siyang tumakbo sa 2028 presidential election. Kaya naman pala pumuporma tong mga Remulla. Yun naman pala ang gusto, tumakbo sa 2028. Pero natutuwa po tayo dyan dahil akala kasi ng mga nito pong mga dilawan kakamping, pamimilian lang, susunod lang sa kanila basta yung mga kampo ni Marcos, no? Yun pong administrasyon, susunod lang po sa mga dilawan at mga kakamping. Kaya dapat lang to para matauhan to mga to. Yan po mga paglilingkod natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Alam po ninyo, akala ko fake news tong babalita natin. Hinanap ko po kagad. No? Madali lang naman po maghanap. Kung duda po kayo, ihagilapin nyo po kung totoo bang may balita. At pag binalita na po yan ng mga 24 oras, Inquirer, mga legit na media, totoo na po yan. Ito po, pakinggan po natin ang balita mula kala Mel Chanco ng 24 oras, no? Pahiram lang po, Ma'am Mel Chanco. Makikinig lang po kami ng konting oras. Pakinggan po natin ang balitan to at mandidiri kayo sa nangyari po sa Pilipinas. Luzon, Visayas at Mindanao. Ingat po sa pangangaroling mga kapuso. Brutal ang sinapit ng isang 5 taong gulang na babae sa isa sa mga pinuntahan niyang bahay sa Santo Tomas sa Batangas. Nawala siya matapos mangaroling at patay ng natagpuan habang nakasilid sa isang sako. Positibo siyang ginahasa.
Ayon sa pulisya, Nasa kote ang dalawang suspect at pag-amin ng isa, nakita silang nagdodroga ng bata ng mga ruling sa kanilang bahay. Malinaw po Mga adik po to, nakita sila nagdodroga, nangaroling, pinagsamantalahan na po, ginurgur pa ang bata, kawawa naman. Alam po ninyo, ito pong balitang ganito, wala na po to nung panahon ni Tatay Digong. Nung panahon po ni Tatay Digong, wala po maglalakas loob na ganito, no? Ewan ko lang, buhat po na nagkaroon ng tokhang, buhat po nung seryoso pong ipinatupad ni Tatay Digong tong war on drugs, wala po tayong nababalitaan ng ganyan. Is either natakot po yung mga kriminal or sila po ay napilitang sumunod. Di po ba? Yan po yung epekto ng war on drugs. Ngayon tinanggal ninyo yung war on drugs. Wala na pong takot ulit yung mga kriminalidad na gumawa ulit ng mga ganitong karumal-dumal na gawain. Okay. Yan pong mga ginawa po na yan ni Tatay Digong, yan po yung kaya po siya nag-conduct ng war on drugs para wala pong 5 taong gulang na bata na mabibiktima ng mga adik. O ngayon nyo po ipagtanggol. Alam nyo po, wala pong, ngayon hihintayin natin si Father Flavi, yung paring adik. Hintayin natin yung mga dilawan, yung mga kakamping, kung ano po ang masasabi nila dyan sa bata na yan. At titiyakin ko po sa inyo, wala pong sasabihin si Dilima, si Shell Jokno, si Tabingi, yung mga Makabayan Black, yung lahat ng kaparian na kumukundi na sa war on drugs, wala po silang sasabihin dyan. Kasi sa katotohanan po, hindi po sila para sa mamamayang Pilipino. Sila po ay pro-droga. Magtapatan na tayo. Kayong mga hinayupa kayo, kakampi nyo yung mga drogista, kakampi nyo yung mga drug lords, drug pusher, yung mga sumisira sa ating bayan. Yan po ang gusto nyong mangyari sa Pilipinas. Warakin ng mga yan. Panay kayo panlilin lang. Pinasasamahan nyo yung war on drugs. Niligtas ng war on drugs yung mga kababayan natin na mga hindi adik. Yung mga biktima po ng mga adik, yung po yung ayaw ng maulitan ng ating mahal na Pangulong Duterte. O ngayon, paano nyo po ipagtatanggol yan? Ganyan talaga eh. Ito po yung pinagpalit natin. Warak na ekonomiya, bumalik pa tong mga droga na to. Yan po, masiyahan na tayong lahat. Kasi nananagumpay po ngayon itong mga pro-droga, mga politikong pro-droga. Pustahan tayo, tahimik yung mga yan. Abangan natin. Swerteng-swerte na kayo pag nakarinig po kayo sa kanila ng pagkukundina. Hindi nyo ba ikukundina yan, mga kaparian? Na may biktima naman, 5 taong gulang eh. Siyempre, ang pagtatanggol nyo yung mga rapist, di ba? Hindi po itong mga to. Alam nyo po kung bakit? Kasi pare-pareho kayong sa laula. Kakampi ng mga magnanakaw, hindi rin nila kinukundina yung mga magnanakaw. Sigaw kayo ng sigaw, nananawagan kayo ng anti-corruption. Putya, pagdating ng panahon, hindi po yung mga corrupt official yung dinimanda. Ang dinimanda po si BP Sara. Mas gusto nila na ganito ang kalagayan ng bansa. Namamayagpag na naman yung mga adiksyonist. Namamayagpag yung mga magnanakaw. Oo, Johnny Pusong, live ito. Namamayagpag yung mga magnanakaw, mga drogista. Ayan, balik tayo sa ganyan.
Protector kayo lahat. Kayo, Dilima. Wala tayong magagawa kay BBM. Alam na, hindi nga nagpapa-hair follicle eh. Alam na po natin yung kalagayan. Pero kayong mga nagkukunwari, kayo ang matinding kalaban ng bayan. Imbis na magalit kasi yung taong bayan, binibigyan nyo ng mga kalokohan. Sige po, punta po kayo ron, Dilima. Punta kayo ron sa burol ng 5 taong gulang na bata. Hontiveros, pumunta kayo ron. Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Ngayon nyo ipagmalaki yung mga kadekade ng mga batas ninyo. Ngayon nyo ipagmalaki. Pumunta kayo ron sa burol ng 5 taong gulang na bata na nangangaroling at ikondena ninyo yung war on drugs ni Tatay Digong. Sabihan nyo yung magulang, masamang tao po si Digong dahil kinokontra yung droga. Alam nyo po, kung hindi nyo po maipagmalaki yung mga pinaglalaban ninyo, tinitiyak ko po sa inyo, hindi nyo kayang gawin yan. Kami po, kahit saan kami mapunta, pwede po namin ipagmalaki yung mga nagawa ni Pangulong Duterte. Kahit saan kami magpunta, pwede namin ipagmalaki yung anti-war on drugs. Huwag lang po sa bahay ng mga drug lords. Huwag lang po sa mga bahay ng mga protector ng drug lords katulad ng mga Dilawan Kakamping at mga Makabayan Black. Sa lahat po ng matitinong tao, kaya po naming ipagmalaki yung mga ginawa ni Tatay Digong laban sa droga. Kayo, kaya nyo bang pumunta doon sa bahay ng batang winalang hiya? At sabihin nyo ron na masama si Tatay Digong dahil anti-droga siya. Hinahamon ko yung mga magagaling magsalita laban sa war on drugs. Makiramay kayo naman. Pilipino yan. Yung bata may kasalanan kasi nagkaroling. Biktima yung Biktima yung dalawang addiksyones. Biktima sila. Kasi may nangangaroling. Kung hindi nangaroling, hindi naman nila gagawin yun. Ginambala sila. Nakita sila na nagdodroga. Kasalanan ng 5 taong gulang na bata. Tsako, ganyan ang utak ng mga yan. Biktima yung dalawang addiksyones. Kasi nakita sila ng bata na nagdodro. Wala na silang pwedeng gawin, kundi tama. Tama yung pinunto nun. Sana yung anak ninyo, Dilima, anak nyo, Seldok no, o apo nyo. Sana mangyari sa apo nyo. Yun nangyari dyan sa 5 taong gulang na bata. Tapos, kundinahin nyo pa rin yung mga anti-war, yung mga nagwa-war on drugs. Hindi po kayo makadiyos. Ikaw, pari Flavi. Yun, mga pari Damaso, ang katulad mo. Aral kayo ng aral sa salita, pero panay kademunyuhan ng mga pinaggagawa ninyo. Doon na ako sa palamurang leader na nakita niya yung masamang epekto ng droga sa lipunan kaysa sa inyong tagapagtanggol. Okay, punta po tayo. Ito po, walang katapusan tong... Hindi, sumegway muna tayo sa Australia. Alam nyo, sagad sa rin tong mga anti-Duterte na yun nangyari sa Australia, sinisisi po sa taga Davao. Alam nyo, palpak yung seguridad ng Australia. Hindi nila papangalagaan. Sa tingin nyo ba mangyayari dito sa Pilipinas yan? Yung basta na lang yung mga tao, walang kaabog-abog, mamamaril? Alam nyo, nakita ko po sa mga medyo mayayamang bansa, nakapunta naman tayo dyan sa mga, alam nyo, unang
punta ko sa Hong Kong, papasok ka sa mga mall, alam niyong pagkakaiba nakikita ko? Walang gwardya. Mga mall nila walang gwardya. Walang gwardyang nangangapkap, walang gwardya. Naisip ko, ano kaya kung merong loko-loko na, di ba? Oh, ganyan po eh. Ganyan din malamang sa Australia eh. Sino po yung mga taga-Australia? Meron po ba mga gwardya, mga mall nyo? Meron po, alam ko yung Australia, isa yan sa mga ano eh, mga anti-gun yan eh, di ba? Yung mga ayaw nila ng mga baril-baril. Tayo ba'y nakatigil na? Baka salita na naman ako ng salita rito. Wala na naman ba? Tumigil na pala tayo ulit. Pag umaga pala, may nanonood pero wala nagko-comment. Excuse me po. Jasmine, thank you very much sa 30. Ewan ko kung anong tawag dyan sa pera na yan. Okay. Alam niyo po, wala ring gwardya sa SG, di ba? Singapore. Sa mga napuna ko lang sa mga mayayamang bansa, papasok ka lang, walang mga kapka. Dito sa atin po siya. Lahat ng mall merong gwardya, lahat ng mga LRT may gwardya. Opo, live po tayo. Naka-priest ba tayo? Ayun ang tinatanong ko sa inyo. Kung ako ba ay naka-priest. Teka lang, gagawa natin ang paraan yan. Kasi naka-priest na ako rito eh. O yan, okay na. Gumagalaw na ako. Magwa naman kayo kung okay. Thank you very much uli kay Jasmine na nagbigay sa atin ng 30. Hindi ko po alam kung anong basa dyan. Okay. Sabihin nyo lang kung nakapress ako para naman kaya naman nating ayusin yan eh. Kaya lang alam niyo pagsalita ko ng salita, tuloy-tuloy lang eh. Nakakalimutan ko eh. Okay. Ituloy na po natin no, yung diskusyon. Problema po ng Australia yan. Di ba? Bakit po, hindi ko po maintindihan kung paano nyo po naisip na sa Australia po naganap yung mga barilan. Tapos kasalanan po ng Davao. Hindi po ba? Ibig nyo sabihin, pag meron pong naganap dito yan, sisisihin natin kung saan, kung ibang bansa. Bakit po nakikisisi kayo sa Pilipinas? Mali na nga yung Australia, palpak na nga sila. Naghanap na nga sila ng masisisi nila dahil sa kapalpakan nila. Nakikisisi pa kayo sa Pilipinas? Ano po kayo nalaman ng Davao dyan? Sa barilan sa Australia. Ibig nyo sabihin, ibig nyo sabihin, dito galing ba yung baril? Dito sa Pilipinas? Sa Davao galing? Paano na ilusot sa airport yan? Ang higpit-higpit sa airport, mga dadaanan niya ng mga kalokohan. Hindi ba umuwi yan sa bahay nila? Ano mang ginawa niyan dito sa Pilipinas? Huwag po kayong makisisi sa bansa ninyo. Naghanap lang na masisisi ang Australia dahil sa kapalpakan nila eh. Nakikisisi rin kayo. Ano kinalaman natin dyan? Palpak sila. Sa tingin nyo ba mangyayari sa atin yan dito? Lahat po dito sa atin may gwardya. Lahat po rito, di baril ang mga gwardya. Kasalanan ba natin na masyado silang tiwala sa mga sarili nila na hindi gagawin sa kanila yun?
Walang guard sa mall dahil naka-CCTV lahat lang CCTV lang lahat kahit mga mayayaman na may mga bahay, walang guard. Sa camera lang at naka-alarm ang mga bahay. Ah. Yan po ang kadalasan ngayon, 'di ba? Masyadong umaasa sa teknolohiya na agad mabilis ang pagtugon ng mga pulis. Mabilis pala pagtugon, bakit marami sa kanila nakatay? O, 'di ba? Yun yung problema po ng Australia yan. Wag po kayong yun lang po. Hindi ko na i-discuss yan. Hindi po natin problema yan. Nakikiproblema naman kayo. Narinig nyo lang yung Davao. Sisihin na natin yung Davao na yan. Okay, punta na po tayo rito. Alam po ninyo, etong si Kian, lagi po nila to si Kian. O, sige. Ano ba talaga ang balita kay Kian? Okay. Ang balita po kay Kian, ngayon, ito po yung latest, no? Kay Kian. December 22, the Supreme Court of the Philippines upheld the murder conviction of the 3 Caloocan police officers. Ayan. Originally sentenced in 2018 for Kian's death. So si Kian po, nilitis po yung kaso niya at natuklasan po o nagsampa po ng mga kasong kriminal sa mga pulis na nakapatay kay Kian. Solve na po yung case na yan eh. Inuulit-ulit po nila. EJK daw, EJK. May paglabag po ba doon sa ginawa kay Kian? Opo. Dapat bang pinatay si Kian? Hindi po. Dahil hindi naman siya nanlaban, 'di ba? Yan po yung justified, 'di ba? Justified ka kung nanlaban yung hinuhuli mo. Hindi naman po nanlaban. In fact, minor de edad. Nilitis po yan, nanalo po yung pamilya ni Kian sa kaso na yan. Hanggang ngayon po nananalo sila. So bakit po nila ibinibintang yan kay Pangulong Duterte? Di po ba? Samantalang tagumpay po ng hustisya yan. Ngayon, sasabihin nyo, walang katarungan yung mga iba, hindi kayo nagsampa ng kaso eh. Dinala nyo kagad sa ICC. Paano pag napawalang sala si Tatay Digong? Sino pa sisisihin nyo? Paano pag pinalaya si Tatay Digong dahil sa katandaan? Sino sisisihin ninyo? Hindi naman kayo nagsasampa ng reklamo sa mga korte natin. Di ba? Kung nagsampa kayo ng reklamo katulad ni Kian at totoong biktima kayo, yung mga kaanak nyo, hindi nahuli sa bypass, hindi nahuli, hindi nanlaban, hindi involved sa droga. Yun yung problema eh. Ay, kalalabas lang ng anak ni Jaworski. Oh. Nangangaral na ngayon. Ano sabi ng anak ni Jaworski? Alam na nila yan eh. Na delikado yung buhay nila sa pinasok nila. Dahil dati rin palang gumagamit o addict din yung anak ni Jaworski, hindi si Dudut ha. Mas bata yata kay Dudut. Ngayon, nangangaral na po. Father Flavi, dapat ganyan yung ginagawa mo. Pinaiiwasan mo sa mga kabataan yung droga. Hindi yung mga tao na dahilan para hindi magkadroga sa Pilipinas, sinisiraan mo. Yun no, gayahin mo yung anak ni Jaworski. Dati siya nalulung sa bisyo. Ngayon, nangangaral na siya ng reliyon o hindi, ano ba tawag dyan pag hindi reliyon? Nangangaral siya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Na umiwas yung mga kabataan sa droga dahil galing siya dun. Dapat yan yung ginagawa mo, Father Flavi. Dahil ikaw, dati kang drugista, mangaral ka sa mga kabataan na iwasan yung droga. Mangampanya ka na maging anti-drugs ka, naging pro-droga ka pa eh. Buti pa yung anak ni Jaworski, hindi nangangaral na ngayon.
sa mga kabataan para makaiwas sa droga. Ano sabi niya? Tinama niya si Lucy Cruz. Yung napag-usapan yung mga biktima ng EJK. Sabi ni Lucy Cruz, biktima raw. Biktima raw yung mga, sabi ni hindi sila biktima. Alam nila yung pinasok nila. Alam nila na nanganganib ang buhay nila sa pagpasok nila sa droga. Either ikaw ay bawal eh. Hindi naman po tayo katulad ng ibang bansa na legal ang droga. Hindi po legal ang droga dito. Bawal po ang droga dito. Hindi, ang logic nila, biktima eh. Buti pa yung anak ni Jaworski. Ano sabi? Hindi biktima yan. Tinama si Lucy Cruz. Yung media kasi natin, laging biktima yung mga yan. Hindi ba nila alam na illegal ang droga? Kung alam po nila na illegal, o di, illegal yung ginagawa nila. Paano sila naging biktima? Ang tunay na biktima po, itong 5 taong gulang na nangaroling. Gusto lang po kumita ng barya. Dahil magpapasko, masarap po sa bata. Kumita ka ng barya. Naranasan ko rin po yan, mangaroling mag-isa. Para wala kang kahati. Naalala ko lang, soloista na pala ako nung bata pa, no? Pati pangangaroling ko, mag-isa lang ako eh. Eh wala pa naman, hindi pa naman ganong kalawak yung droga noon. Kaya safe pa. Ngayon, no, tignan nyo, wag na po nyong pagkarolingin yung mga anak ninyo. Lagana po ang drogista. Sila po ang tunay na biktima. Yung nabiktima na pagtripan, dumadaan lang at magandang lalaki, sinapak, pinalo, nangisay na. Yun ang mga tunay na biktima, hindi kayo. Okay. Eto, balik natin si Kian. Total, uso na naman si Kian. Laging uso si Kian eh. Nakatamo po, nagkaroon po ng katarungan si Kian. Napakulong po. Hanggang ngayon nakakulong yung mga tao na naging dahilan ng kamatayan ni Kian. Eh ano po ba ginawa ni Duterte no nabalitaan niya naman? Ito po in fairness po kay Tatay Digong. Ito po yung mga nangyari. During 2024 and 2025 legislative hearing, Duterte stated that while he accepts full legal responsibility for the general policies of his war on drugs, he does not accept responsibility for the specific killing of Kian De Los Santos. He argued that guilt is personal and should not be passed to him for the specific crimes of his subordinates. Correct. 'Di ba? Guilt is personal. Ngayon, naghugas kamay lang ba si Tatay Digong? Hindi po. Noong 2017, shortly after the 2017 incident, pagkatapos po nung insidente nung namatay si Kian, ano po ginawa ni Tatay Digong? Duterte labeled the killing really bad and stated it was not in performance of duty. Yung pagpatay po kay Kian, hindi po yan kasama sa performance of duty. He met with Kian's parents in August 2017, promising them that there would be no cover-up and that those responsible would be held liable. Si Tatay Digong po kinausap yung mga magulang. Tanong ko rito sa mga dilawan, kakamping. Kasi parang kayong may kayong nakalutas no? Si Tatay Digong mismo pinuntahan yung mga magulang at nangako na walang cover-up na magaganap. Ano po nangyari? No pardon for convicted officers. Duterte
repeatedly stated that while he would protect police officers who killed in line of duty, he would not pardon the 3 officers convicted of Kian's murder because their action constituted murder, not legitimate law enforcement. Oh. Hindi po pinatawad ni Tatay Digong. Hanggang ngayon po nakakulong po yung mga pumatay kay Kian. Dahil yan po ay murder at hindi po legitimate na law enforcement yung kanilang ginawa. O, kita nyo? Hindi po yan, kinundi na po yan ni Tatay Digong. May mali po dun. At dahil sila ay nagsampa ng reklamo, nakakuha sila ng katarungan sa korte natin. So pagbali-baliktarin man nila, si Kian po nakatamo ng katarungan, ano pa po patunay, hindi natin kinakailangan yung ICC dahil kung nagsampa lang po ng mga reklamo itong mga to at totoong biktima, ay pwedeng makakamit ng katarungan katulad ni Kian. Bakit ba hindi sila nagsampa ng kaso? Syempre, gustong palabasin ng mga to na hindi nakakakamit ng katarungan yung mga biktima ng EJKD umano. Tatakpan na natin at lumiliwanag. Sinadya nilang wag magsampa ng korte dito sa Pilipinas para palabasin nila na sa ICC sila magreklamo. Kita mo wala sila nireklamo dito. Yung nagreklamo na pamilya ni Kian, nakatamo ng katarungan. Sila ayaw nilang makatamo ng katarungan dahil gusto nila i-ICC talaga si Tatay Digong. Okay. Punta na po tayo rito sa kay Remulla, John Vic Remulla. Nabanggit po niya rito kay Karen Davila sa interview niya kay Karen Davila na may posibilidad siyang tumakbo. Kawawa naman ng mga Dilawan. Ito kasi mga Dilawan kung magplano, kakampi daw nila yung mga Marcos forces, pag-iisahin daw ni Ontiveros. Hindi mo nga makuha si Leni Robredo. Marami pa rin. Sa tingin ko lang si Leni Robredo pa rin ang magiging pambato ng Dilawan. At hindi po papailalim sa inyo yung mga Marcos. Pamimilian po nila yung mga Remulla, yung mga Tulfo. Pero sira na po yung mga Tulfo eh. Ngayon, ito mga Remulla naman. Okay. Ano ba tingin mo ba dong? May pag-asa ba yung mga Remulla na mapabango sarili nila? Definitely, kahit na sino po itapat ninyo kay BP Sara, kahit na magsama-sama pa kayo para labanan isang kandidato lang, laban kay BP Sara, hindi po kayo mananalo kay BP Sara. Ibig sabihin, eto pong si Remulla, malaki pag-asa niyan. Kunwari, i-project yung sarili niya na tatakbo siyang presidente. Tapos tumakbo lang siya na vice president. O, di ba? Pero babango lang po sila. Malaki po pag-asa ng mga Remulla magpabango eh. Isa lang po ang gagawin ng mga Remulla. Totohanin nila yung trabaho nila. Mapakulong nila yung mga mastermind. Talagang tatraydorin nila yung mga kasama nila ngayon. Kasi pag hindi nila ginawa yan, kahit na anong gawin lang, hanggat kakampi sila ng kasalukuyang administrasyon, hanggang kakampi sila ni BBM, hindi sila babango. Pero madali lang magpabango. Tignan nyo, isa-isahin nyo po. Si Rowena Guanzon, bakit mabango po?
Bakit sikat na sikat po si Rowena Guanzon? Bakit hindi siya sikat? Eh, lumalaban siya kay BBM. Kahit hindi niya sinasabi na siya ay DDS. Kahit sinasabi niya na siya ay kakamping. Pero bumabanat siya kay BBM. Sino pa po ang mga sumikat? Si Kiko Barsaga. Biglang sikat. Actually, si Anjo Iliana biglang sumikat. Kaya lang, alam nyo, mahirap ako madalawahan eh. 'Di ba bumanat si Anjo Iliana, naniwala tayo na merong escabeche. May meron na escabeche to si Tito Sen. Napaniwala tayo na may escabeche. Hinihintay naman natin dahil sasabihin niya raw eh. Putya, hanggang tokis lang din pala yun. Pero dumating po yung point na sikat po si Anjo Iliana, di ba? Dahil na rin sa, yun na nga, binanatan niya lang si Tito Sen, galit yung mga Duterte. Sisikat ka talaga eh. Madali lang pong sumikat. Kaya yung sinasabi ni John Vic, pwede pong manalo yan. Posibleng manalo si John Vic. Sa paano pong paraan? Yun na nga. Di ba? Magpasikat siya, pero wag siyang tumakbong presidente dahil talo siya eh. Wala kaming pakialam. Di ko naman iboboto yan kahit na ano. Ang sinasabi ko lang, yan po ang way ng mga Rimulya. May chance sila. Yung mga Tulfo, wala. Hindi sila. Wala silang chance eh. Yung Rimulya malaki chance kasi una, DILG. Ikalawa, kapatid niya, ombudsman. Nakita nyo si Chis Escudero, di ba? Tawag natin dyan, waiter. Waiter Escudero dahil waiter ni First Lady. Di ba? Galit na galit tayo dyan. Pero, anong ginawa lang ni Chis Escudero? Kinampihan niya lang sa impeachment si BP Sara, biglang bumango. Sumikat. Di ba? Walang kabog-abog. Sumikat si Chis Escudero. Madali lang po sumikat yung mga Rimulya kung gugustuhin nila. Pag malapit na, halimbawa mga 2027 na, bigla nilang ipahuli yung mga mastermind. Puta, sikat sila. Sikat sila. Tapos tatakbo lang si John Vic ng Vice President. Siyempre tayo, mga kulto ni Digong, Inday Sara tayo, tsaka yung Vice President ni Inday Sara. Bakit naman natin iboboto yung mga yan? Kaya lang, wag niyong tablahin. Pwede talaga nilang laruin yan. Kasi ang dami pong hahanga kay marami pong hahanga kay Rimulya, kay Ombudsman Rimulya pag ginawa po niya yan. Ipahuli niya yung mga mastermind. Putya, kabibiliban siya ng mga tao. Kahit ako, bibilib sa kanya di ba? Kahit panayang banat ko dyan, pero pakulong mo yung mga mastermind, ewan ko lang kung hindi ako bumilib sa'yo. Kaya laruin lang nila yung barahan nila. Pwede naman silang talagang magpakilala. Nakasalalay kay Ombudsman Rimulya ang kinabukasan ni John Vic. Kasi ang sagot ni John Vic lahat naman ng gobernador nag-iisip na maging presidente ng Pilipinas. Talaga. hindi naman ako naniniwala. Okay pa ako lahat ng senador. Nag-iisip na maging presidente ng Pilipinas. Pero yung gobernador, hindi siguro. Hindi siguro lahat ng gobernador ay nag-iisip na maging presidente. Kasi illogical eh. Okay. Ulit, tatanungin lang natin, asan yung mga pari
yung mga Dilawan, Kakamping at Makakaliwa at buong civil society. Shelo Magno, Shell Jokno, nasan kayo lahat ngayon pong nagsasabi na itong kaso po sa Batangas na 5 taong gulang nangangaroling, pinagsamantalahan at ginurgur ng 2 adik. Last na po, COA flags double aid, other lapses in AKAP program. Okay, flinag na po ng COA itong AKAP program. Alam po ninyo, may AKAP pa ba ngayon? Wala rin pong wala rin po nangyari, no? Nung una po sabi walang unprogram, walang insertion, kaya nga sila nag-live eh. Mas masakit po pala, no? Kasi pag naka-live, harap-harapan po nila na nakikita po natin ang harap-harapan na meron pa ring unprogram appropriation na sinasabi ng mga senador na yan yung pinagmumulan ng corruption. Meron pa rin ng mga ang tawag nila soft pork barrel. Meron pa rin mga allocables. Pinagbago lang, naka-live lang tayo. Tumagal lang sila ng ilang araw kasi kapag hindi naka-live, isang beses lang yata ang bycam eh. Ngayon at least tumagal ng 3 araw. Pero nakita po natin, nakasalalay po lahat ng kanilang aksyon kung gaano po yung mga tao, yung pagpatol ng tao. Pag nakita nila na tapos na yung mga malalaking rally, pwede na naman nilang walang hiyain yung budget. Kaya inaasahan po natin, same pa rin. Hindi po budget yung problema, hindi po talagang yung namumuno na po yung problema. So expect po natin yan hanggang 2028, ganyan lang po yan. Palusutan lang ng palusutan. Nililipat lang po nila yung paraan ng pagnanakaw eh. Dati lahat sila nakaasa sa flood control. Pero dahil ang bantot na po ng flood control, nilipat lang po nila mula flood control, nilagay nila sa mga maips, ewan ko kung may AKAP pa, nilagay nila sa farm to market. Ganun pa rin, meron pa rin unprogram funds, meron pa rin mga insertion, walang pagbabago. Habang hindi tumigil na po sa kaimbestiga yung mga Blue Ribbon, yung mga nag-iimbestiga sa HOR, tigil na rin. Kaya mas malupit po yung magaganap. Yan lang.